Hi, magandang araw po sa inyong muli for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day ngayon, Martes, no? Naku, nahirapan po ako talaga dito. Martes, tingnan naman po natin kung ano po. Ay, teka, ang makikita natin sa second reading of the day, no? Kanina, siya ay nagpapaawa. Tingnan naman po natin yung ibang energy ng tao dito, no? Okay. Okay, tingnan po natin ulit kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Buksan po natin ulit itong barahan natin, ang gagamitin natin dahil ilang araw natin po itong hindi nagamit, no? Tingnan po natin, kamusta po kayo? Napanood nyo na po ba yung in-upload ko kahapon? Napanood nyo na po ba yung third reading and the fourth reading kanina? Ako lang na-upload ng umaga. At of course, ang ating first reading of the day, no? Sana po ay napanood nyo na po yan. Very powerful on a Tuesday morning. So, sana po ay mapanood nyo po yan bago po kayo mag-skip dito po sa ating second reading of the day. Please no skipping of ads. Huwag niyo pong skip ang video na ito. Dito po tayo kumukuha ng koneksyon sa inyong lahat. Okay, I think this is okay na. Last. Pagpasensya niyo lang po. Medyo masakit talaga ang ulo ko at wala akong tulog. No? Hindi po ako Yan, okay. Pili na po tayo ng 20 cards. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So another 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Avoidance and fear of change. Ang taong ito ay natatakot humarap, no? Kahit papaano siya po ay may alinlangan, na pag-usapan ang mga dapat pag-usapan. Ito po ay umiiwas sa mapunta o usapan sa topic ng nangyari sa inyo, no? Because ang pakiramdam po ng taong ito ay siya po ay magigiit, no? Siya po ay alam niyo itong taong to minsan, for those of you po na may communication sa mga person nyo, no? Minsan po bigla na lang kayong aawain ito for no reason. Parang bigla na lang niya kayong pagte-text ng mga kung ano-ano at talagang hindi mo po alam kung bakit, no? Bakit galit na galit na naman sa'yo? Bakit ikaw na naman? Nabubuntungan ka lagi. Palagi ka po niyang nabubuntungan ng galit niya sa mundo. Kasi sa totoo lang po, hindi niya po mailabas kung ano po talaga yung nararamdaman niya. Kaya ang nangyayari po, it turns out na
ikaw po ang kanyang yung pinagbubuntungan ng mga bagay-bagay. Para nga po sabi sa iyo, ikaw po ang lumabas na may kasalanan. Ikaw po yung, alam mo yun, inaantay niya po na habulin mo siya eh. Inaantay niya po na habulin mo siya. Inaantay niya po na aminin mo yung mga kasalanan mo at ayusin niyo, no? Yung inyong gusto niya po parang siya yung magpapatawad sa iyo, parang ganon, ano? It's the other way around, parang baliktad. Kahit na siya yung may kasalanan sa iyo, parang ang gusto niya pa rin po, ikaw pa rin yung manuyo sa kanya at ikaw pa rin po yung gumawa ng way, no? Pero sa totoo lang po, sa nakikita ko po dito, kahit po itong taong to ay mayabang, no? Alam niya naman po yung katotohanan, no? There's truth and clarity. Alam niya po ang lahat ng kasalanan niya, pero hindi lang po siya talagang umaamin, ano? Talagang sinasabi niya na hindi naman daw siya talaga nagsusorry, no? Ayan, no? Parang ang sabi niya, hindi naman siya nagsusorry sa'yo talaga, no? So, dapat daw kilala mo na siya na ganyan siya, no? Yung parang lang siya, mag-reason out, no? Parang, dapat okay na kayo ulit, pero parang sa ngayon po, dapat hindi na gano'n ang style kasi po nasasanay siya. O ikaw din ang may kasalanan, bakit na-tolerate mo po yung ganito, no? Bakit po ang pakiramdam niya ay gano'n pa rin kayo, no? Alam niya naman din kasi ang lahat ng katotohanan, pero ayan po, may takot siya, no? May takot siya na balang araw talagang hindi na siya makalusot sa'yo, no? Balang araw ay talagang alam mo na talagang ito ay lahat ay kasalanan niya. Although alam naman po niya at alam mo rin naman na lahat ay binigay mo sa relasyon na to. Wala ka na pong tinira nga sa sarili mo. Wala ka na wala ka nang tinira sa sarili mo. Lahat ibinigay mo na, no? Lahat ng kaya mong ibinigay mo na. Lahat, kaya ngayon, ayan, no, lahat ay balik sa kanya, ay panay pagkatalo. Alam niya po, no, na siya ang pwedeng matalo sa sitwasyon niyo ngayon. Dahil pag ikaw po ay bumitaw sa taong to, wala na po siyang makukuhang kasing katulad mo. At talagang pagsisisihan niya po yan, no? Darating ang araw po talaga na pagsisisihan niya po yan, no? Yan, no? Talagang pagsisisihan niya po yan, at sa nakikita ko po sa kanya, hindi po yan talaga titigil, no? Hanggang hindi ka rin po niya makumbinsi na na talagang kasalanan mo, etc. Parang yun po niya ikaw kukumbinsin para mabalikan ka niya, no? Parang napaka-unfair ng tactics niya at ng strategies niya, no? Parang ang gusto niya po ay wala siyang kahirap-hirap bumalik sa'yo, no? Gusto ka niya pong balikan, pero yung gusto niya pong pagbalik sa'yo is somehow walang kahirap-hirap, no? Tatanggapin mo na lang siya ulit ng ganun. Ang gusto niya po, kada balik niya, tatanggapin mo lang siya with open arms. Inik-nik naman po niya, no? Sobra na po yan at hindi po tama na ganyan ang gawin niya sa'yo, no? Hindi po tama yan na palaging ganyan ang tingin niya. Anytime na bumalik siya sa'yo, open arms mo siyang tatanggapin. Teka, napaka-swerte naman yata ng taong ito, no? Na anytime na gusto niyang bumalik sa'yo, ayan na lang, no? Open arms mong tatanggapin. Parang mali, no? Hindi po tama, no? Huwag ka pong papayag na ganyan ang kanyang maging tactics, no? Na every time na babalik siya, gusto niya easy round lang na tapos, no? Na hindi po siya mahihirapan. Parang lugi ka naman po doon at hindi naman po tama yun, di ba? Wait lang po, sulat natin.
Magagalit siya. Hindi niya po matatanggap na pag bumalik siya, tatanggihan mo na siya. At pag hindi ka pumayag, at pag tatanggihan mo siya, di siya papayag na tumanggi ka kasi magagalit po itong taong ito, no? So, totoo lang itong taong to ay magagalit pag tinanggihan mo siya, no? Ayan, no? Tsaka po siya makakaramdam ng sobrang pagsisisi, self-pity, grief, lahat na po, no? Halo-halo na po dyan, na para po siyang mapapraning, para po siyang mababaliw, no? Na ayaw mo na po sa kanya. Mawawalan po siya ng balanse sa buhay. Ayan, so, ayan po, no? Pinapapakita niya po sa'yo na kahit pa paano siya ay changed person, pero hindi po talaga, no? Talaga pong siya ay makakaramdam ng matinding gigil, no? Na maibalik ka po ulit talaga sa kanya, no? Ang dami niya po kasing quick decision, ang dami niya po mga bagay na talagang hindi niya po pinag-isipan. Marami po siyang bagay na totally is naging marupok po siya, no? Naging marupok po siya at talagang siya po ay naging marupok po siya at talagang nakapag-take advantage po siya sa kabutihan mo, no? You know, ang pagmamahal mo kasi sa kanya is very unconditional. Kaya po yan ang nangyari, no? Parang yung kabaitan mo pong sobra ay medyo naabuso kasi pakiramdam niya kahit anong gawin niya, nandyan ka lang, mahal mo siya. Alam mo, very confident po ang taong to na mahal mo siya, no? Nasa isip niya pa rin po talaga na mahal mo siya at tatanggapin mo po siyang muli, no? Kaya hindi siya makakapayag pag hindi ka po nag-commit ulit sa kanya, no? There's lack of commitment pag hindi ka po ay talagang sasama po ang loob nito, no? There is emptiness, no? Para po sa inyo na mga tumanggi na, para po sa inyo na hindi na nagpatalo, there is emptiness, no? Parang nakakaramdam po ang taong ito ngayon ng matinding emptiness kasi parang pinabayaan mo na lang daw siya, no? Parang feeling niya, ngayon kaya mo na siyang tanggihan, samantalang noon ay hindi mo po siya kayang tanggihan. Kaya ngayon, ang taong ito ay sobra pong nagkakaroon ng emptiness and emotional loss. Parang hindi siya makapaniwala, for those of you na tumanggi, no? Hindi po siya makapaniwala ngayon na kaya mo na daw siyang tanggihan. At talagang naging very dissatisfied po ito sa buhay niya. Lack of inner joy, parang siya po ay napagod, no? Parang siya po ay hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya. Stress and burnout ang taong ito ngayon. Sobra po siyang pagod. Sobra po siyang burnout sa kanyang mga kinakaharap na sitwasyon. Parang wala po sa kanyang matinong nangyayari sa mga oras na to. Parang ito pong taong to, pakiramdam niya po ay very tired, no? Pagod na pagod at talagang ayan, no? Talagang hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, no? Searching for purpose ang taong ito ay nag-iisip, no, kung ano po ba talaga ang pwede pang mangyari sa buhay niya. Ano daw ba ang tatakbuhin pa ng buhay niya, no? Sa dami-dami nang nangyayari sa buhay niya, hindi niya na po alam kung paano, no? Naging masyado ka pong mabait dito, lahat ay binigay mo. Wala ka nga, sabi ko nga sa'yo, wala kang tinira sa sarili mo. Pero ayan, kaya ngayon, hinahanap-hanap po niya ang pag-aalaga mo, hinahanap-hanap niya the way mo siyang alagaan, the way mo siyang mahalin, hinahanap-hanap niya po yan sa ngayon. There is calm and comfort, no? Ikaw po ay kahit papano ay nakakasurvive, kahit papano kumakalma na ang iyong puso. At sa nakikita ko po ngayon, talagang magpapanik po ang tao na to pag ayaw mo na sa kanya. Magpapanik po ang taong ito pag hindi mo na siya nilapitan, sa totoo lang. At talagang iniwasan mo na siya. Marami po siyang unresolved issues, emotional baggage na dala-dala sa kanya. Sabi ko nga po, sa ginawa niya sa'yo, siya po ang magdadala niyan. Kaya huwag ka pong mag-alala. Siya po ang magdadala niyan sa sarili niya, no? So, yan po ang nakikita ko. Talaga ngayon, problemado to. At marami po siyang hindi niya magawa sa sarili niya.
marami po siyang gustong pagkaabalahan pero hindi po nangyayari, no? Kaya sana po ay wag kang malungkot, hayaan mo lang po ang taong ito sa ngayon. Sila po ay nakakaramdam ng pagkamis sa inyong naging samahan. Kung paano mo po siya tinulungan pag may problema siya, kung paano yung teamwork and collaboration nyo, naiisip niya po talaga ngayon. Kaya sabi ko nga po sa iyo, itong taong to ay gustong bumalik sa iyo. Alam niya po na siya ang may kasalanan kung bakit po kayo naghiwalay. At talagang daladala niya po yung bigat. Sorry po. Yung bigat ng ginawa niya sa iyo. Okay, that's it for our second reading of the day. No, I hope naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below and click the bell para naman po updated kayo sa ating mga latest na uploads ng video, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that. Simula po nang tayo ay nagsisimula ng mag-ipon para sa ating One Love a Day, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my official and only legit FB account. Nilabas ko rin po dyan yung atin pong si fake na Lady Elena, no? Nilabas ko din po dyan at kayo na po ang bahala, ha? Kailangan nyo po maging matatag at wise. Pakireport na lang din po yan sa Messenger at FB niya para hindi na po niya tayo tuluyang magamit pa. And sa akin naman po mga ever loyal, faithful, solid na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat at talaga pong sobra ko po kayong na-appreciate, no? Kaya ang bilin ko po sa inyo ay to just live one day at a time. You wake up every day and you have to be grateful, no? And you have to prioritize yourself, forgive yourself for everything, prioritize yourself, be grateful that we are still alive, that we still have chance of baguhin yung ating mga kasalanan, baguhin po yung ating mga maling nagawa sa ating mga sarili. Okay, maraming salamat po, and you have to always remember that to love yourself because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik para po sa another set of reading. Maraming salamat and God bless you all po. Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po.
At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan nyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.